Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento ng kamangha-manghang pagbabago ng kapalaran ng isang babae. Isang babaeng taga-Romania na minaliit ng kanyang mga kaibigan dahil sa kahirapan at tinanong pa kung saan ba matatagpuan ang Pilipinas. Ngunit makalipas ang 4 na taon, bumalik siya sa kanyang bayan bilang isang Filipino citizen at empleyado ng isang malaking kumpanya. Ano kaya ang naging reaksyon ng mga kaibigang nang maliit sa kanya? Sabay-sabay nating pakinggan kung paanong ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa isang maliit na bayan sa Romania ay nagkaroon ng isang ganap na bagong katapusan sa Maynila. Ang buhay ay puno ng mga di inaasahang pagbabago. Sanay ang kwentong ito ngayon ay makapagbigay sa inyo ng kaunting tapang at pag-asa. Simulan na natin. Ako si Elena. Isinilang at lumaki sa isang maliit na bayan sa Hilagang Romania. Maganda ang aming lugar. Tanaw ang Carpathian Mountains. Ngunit hindi kami sagana sa yaman. Lalo na ang aming pamilya. Namatay ang aking ama dahil sa kanser sa baga noong ako'y 10 taong gulang pa lamang at itinaguyod kami ng aking ina sa pamamagitan ng pagtanggap ng maliliit na trabahong pananahi habang inaalagaan kaming magkapatid. Elena, medyo mas mainit-init ngayon. Sa susunod na buwan na lang kita ibibili ng bagong sapatos. Halos buwan-buwan ko nang naririnig ang linyang iyan mula kay inay. Sa tuwing ipinagmamalaki ng mga kaibigan ko sa paaralan ang kanilang mga bagong damit o pinakabagong cellphone, tahimik lang akong nakaupo sa isang sulok. Bitbit ang aking mga lumang damit at gamit na bag. Ang mga matatalik kong kaibigan na sina Carmen, Andrea at Sofia ay pawang lumaki sa mga pamilyang may kaya at sagana sa materyal na bagay. Elena, ang luma naman ng bag mo. Kailan mo papalitan yan? Madalas na tanong ni Carmen. Sa tuwing sasabihin niya iyon, ngingiti lang ako. Pero sa loob-loob ko'y kumikirot ang aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag sa kanila ang kalagayan ng aming pamilya. Noong high school ako, habang ang ibang mga kaibigan ko ay abala sa mga party tuwing weekend o nagpapalipas ng oras sa mga shopping mall, ako namay nasa silid-aklatan, nagbabasa ng libro o tumutulong sa mga gawain ng aking ina sa bahay. Ang pag-aaral ang tanging paraan ko para makatakas sa realidad at ang tanging pag-asa ko para mabago ang hinaharap. Ano bang mapapala mo sa sobrang pag-aaral? Sa huli, ang pinakamahalaga pa rin sa isang babae ay ang mag-asawa at mag-alaga ng mga anak. Madalas sabihin ni Andrea. Sasang-ayon naman si Sofia. Oo nga, lalo na sa isang maliit na bayan na tulad natin. Mas mahalaga ang makahanap ng mabuting asawa kaysa sa diploma. Ngunit iba ako. Bago pumanaw ang aking ama, lagi niyang sinasabi, Elena, anak, nakatakda kang makita ang mundong mas malawak pa kaysa sa bayang ito. Ang mga salitang iyon ay nakatatak ng malalim sa aking puso. Nang pumasok ako sa kolehiyo, hindi gaanong nagbago ang sitwasyon. Habang nag-aaral ako ng Business Administration sa University of Bucharest, kinailangan kong magtrabaho bilang part-timer, kaya wala akong oras o pera para sumama sa mga lakad o party ng aking mga kaibigan. Gayunpaman, paminsan-minsan ay inaaya pa rin ako nina Carmen, Andrea at Sofia na lumabas. At sa tuwing magkikita kami, ang bukang bibig nila ay ang kanilang mga plano para sa bakasyon o mga bagong branded na gamit at palihim nila akong ikinukumpara. Elena, ang galing mo talaga. Nakukuha mo pang ngumiti kahit ganyan kahirap ang buhay mo, sabi ni Sofia. Sa unang dinig, parang papuri ito. Ngunit sa katunayan, ito ay isang salitang may halong awa at pagmamataas. Sa tuwing ganoon, ngumingiti na lang ako. Ngunit sa aking puso, ipinapangako kong balang araw ay magbabago rin ang aking buhay. Isang araw, noong nasa 3 taon ako sa kolehiyo, dumating ang isang pagkakataon na babago sa aking buhay. Isang anunsyo na aksidente kong nakita sa bulletin board ng universidad. Scholarship for Graduate Studies in the Philippines. Ang titulong ito ang pumukaw sa aking pansin. Ang Pilipinas ay isang bansang lubos na banyaga sa akin, ngunit sa sandaling iyon,
Nakaramdam ako ng kakaibang kaba at pananabik. Pilipinas? Saan naman yun? Tanong ni Andrea. Sa unang pagkakataon, buong kumpiyansa akong sumagot. Isang bansa sa Asya. Nandoon ang mga lugar tulad ng Palawan at Boracay. Biglang sumabat si Carmen. Ah, yung mga islang yun malapit sa... Saan nga ulit? Ano namang matututunan mo doon? Naging masakit ang kanilang mga salita. Ngunit kasabay nito, nagsilbi itong hamon sa akin. Nang gabing iyon, nagpa siya akong magsaliksik pa tungkol sa Pilipinas at hindi ko pa alam noon na ang desisyong iyon ang ganap na magpapabago sa aking buhay. Sa silid-aklatan ng unibersidad, nagsimula akong maghanap at magbasa ng mga libro tungkol sa Pilipinas. Sa una, ito'y dahil lamang sa kuryosidad, ngunit habang tumatagal ang pagbabasa ko, lalong lumalalim ang interes ko sa bansang ito. Ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya nito sa kabila ng mga hamon, ang kakaibang kultura na pinaghalong silangan at kanluran, at ang init ng pagtanggap ng mga tao ay labis na humalina sa akin. Lalo na ang kwento ng People Power Revolution. Kung paano nabawi ng mga mamamayan ang kanilang demokrasya sa mapayapang paraan, ay nagbigay sa akin ng malaking pag-asa. Inay, may pagkakataon po akong makapunta sa Pilipinas, maingat kong sinabi sa aking ina. Sandali siyang natahimik, pagkatapos ay bumuntong hininga. Napakalayo niyan, Elena. Paano ka mabubuhay ng mag-isa sa ganoong kalayong lugar? Natural lamang ang pag-aalala ng aking ina. Mula Romania, napakalayo ng Pilipinas. At ang kultura at wika ay ganap na naiiba. Ngunit buo na ang aking desisyon. Inay, napakagandang pagkakataon po nito. Full scholarship po ito, kaya wala tayong poproblemahin sa pera. At mas marami akong oportunidad na makahanap ng trabaho pagkatapos kong mag-aral. Hindi agad pumayag si inay, ngunit nang makita niya ang aking determinasyon, sa huli ay pinayagan niya rin ako. Kung iyan ang gusto mo, Elena. Pero kapag nahirapan ka, umuwi ka lang anumang oras. Nang ipaalam ko sa aking mga kaibigan ang tungkol sa Pilipinas, ang reaksyon nila ay tulad ng inaasahan ko. Hindi ba't mas mahirap na bansa yun kaysa sa atin? Tanong ni Carmen. May matututunan ka ba talaga doon? At narinig ko, napakahirap daw ng wika nila, dagdag ni Sofia. Medyo iba ang reaksyon ni Andrea. Ang tapang mo naman! Pero paano kung hindi ka makapag-adjust doon? Pagbalik mo sa Romania, baka mas mahirapan ka pang makahanap ng trabaho. May bahid ng tunay na pag-aalala ang kanyang mga salita. Ngunit kasama rin dito ang palagay na ako ay mabibigo. Sa kabila nito, sinimulan ko ang paghahanda para sa aking pag-alis. Inihanda ko ang aking scholarship application at nakiusap ako sa mga propesor para sa mga recommendation letter. Lalo na si Professor Marco ng aming departamento. Buong puso niya akong sinuportahan. Ang Pilipinas ay isang magandang lugar para pag-aralan ang umuusbong na merkado sa Asya. Hindi naging madali ang proseso ng paghahanda. Habang pinag-aaralan ko ang mga pangunahing salita sa Filipino sa sarili kong sikap, kailangan ko ring maghanda para sa aking final exams. Kailangan ko ring asikasuhin ang mga praktikal na bagay tulad ng visa application at pag-book ng flight. Ngunit ang pananabik at pag-asa para sa hinaharap ang nagbigay sa akin ng lakas upang malampasan ang lahat ng hirap. Sa wakas, inanunsyo na ang resulta ng scholarship. Nanginginig ang puso ko habang binubuksan ang email at doon nakasulat ang mga salitang, Congratulations! You have been selected as a scholar for the graduate program at the University of the Philippines. Hindi ko mailarawan sa salita ang tuwang naramdaman ko sa sandaling iyon. Nang ibalita ko ito sa aking mga kaibigan sa isang cafe, malamig ang kanilang naging tugon. Wow! Ang galing! Sabi ni Carmen. Ngunit hindi ko makita ang sinseridad sa kanyang mga mata. Si Andrea naman ay patagong nagpahayag ng pagdududa. Tingnan natin kung gaano kakatagal doon. Gabi bago ang aking pag-alis, pumasok si inay sa aking silid at niyakap ako ng mahigpit. Elena, kung nabubuhay lang ang iyong ama, siguradong ipagmamalaki ka niya. May mga luha sa kanyang mga mata.
Pumunta ka doon at maging masaya ka. Yun lang ang tanging hiling ko. Kinabukasan, sa airport ng Bucharest, iniwan ko ang aking ina at kapatid at sumakay sa eroplano. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unting pagliit ng tanawin ng Romania mula sa bintana, nakaramdam ako ng pinaghalong pananabik at takot. Ngayon, magsisimula na talaga ang bago kong buhay. Kumabog ang aking dibdib sa isiping iyon. Matapos ang mahigit 14 na oras na biyahe, pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Ang dami ng tao, ang init, at ang organisadong kaguluhan ay agad na nakagulat sa akin. Ito ba yung sinasabi ni Carmen na mahirap na bansa? Naisip ko. Nagsimula ang bago kong buhay sa Pilipinas. At ito'y magiging isang paglalakbay na mas mapanghamon ngunit mas makabuluhan kaysa sa aking inaasahan. Pagsakay ko sa taxi mula Inaiya papuntang Maynila, agad kong hinarap ang aking unang pagsubok. Nahirapan akong makipag-usap sa driver at ang mga anunsyo sa radyo ay nasa Filipino na hindi ko maintindihan. Sa kabutihang palad, marunong mag-Ingles ang driver at ligtas akong nakarating sa aking destinasyon. Ang tanawin ng lungsod mula sa bintana ay ganap na naiiba sa Romania. Nagtataas ang mga gusali ang siksikan. At sa gabi, ang buong lungsod ay nagniningning sa liwanag. Gabi na nang makarating ako sa dormitoryo ng University of the Philippines. Maliit lang ang aking silid ngunit malinis at kumpleto sa mga pangunahing kailangan. Kasabay nito, bumigat ang aking dibdib sa isiping dito ako maninirahan sa susunod na 2 taon. Welcome, Miss Elena! Bati ng isang staff sa opisina ng graduate school kinabukasan na may ngiti sa labi. Sa unang orientation, nakilala ko ang iba pang mga international students mula sa iba't ibang bansa. May mga galing sa China, Amerika, India, at iba pa. Ngunit ako lang ang nag-iisang estudyante mula sa Eastern Europe. Romania po. Saan po? Yung bansa na yon? Tanong ng isang Pilipinong estudyante. Ito ang tanong na paulit-ulit kong maririnig. Sa una, matiyaga akong nagpapaliwanag, ngunit habang tumatagal, nagsimula akong mapagod sa mga stereotypical na pananaw tungkol sa Romania. Ang bansa ni Dracula, ang mahirap na bansa sa Eastern Europe, ang mga reaksyong ito ay nagdulot sa akin ng lungkot. Nang magsimula ang mga klase, mas naging malaking hadlang ang wika kahit na sa Ingles ang mga klase. Kapag nag-uusap-usap na ang mga Pilipinong mag-aaral sa Filipino tuwing talakayan, pakiramdam ko'y ganap akong naiiwan. Mahirap din intindihin ang mga technical terms at sa tuwing mag-uulat ako, nanginginig ang aking mga kamay sa kaba. Miss Elena, ano po ang inyong opinyon? Tanong ng propesor. Sa sandaling iyon, parang nablangko ang aking isipan. Mahirap nang buuin ang aking mga saloobin sa Ingles at lalo pang nakadagdag sa bigat ang atensyon ng lahat ng estudyante na nakatuon sa akin. Maraming gabi akong umiyak mag-isa sa aking silid sa dorm. Bakit ko ba pinili to? Magtatagumpay ba talaga ako rito? Bumabagabag sa akin ang pagdududa at takot. Sa mga araw na ganoon, tinitingnan ko ang mga update ng aking mga kaibigan sa Romania sa social media. Sila'y patuloy na nag-enjoy sa mga party at paglalakbay. At mukhang masaya sila, kaya't parang hindi nila maiintindihan ang aking mga pinagdadaanan. Minsan, nag-post ako ng tapat tungkol sa aking kalagayan sa social media. Hindi pala ganoon kadali ang buhay sa Pilipinas. Agad na nag-comment si Carmen. Sabi ko na nga ba, hindi ka magtatagal dyan. Kailan ka uuwi? Nang makita ko ang comment na iyon, biglang bumuhos ang aking mga luha. Ngunit kasabay nito, nagngalit ang aking mga ngipin. Hindi ako susuko. Patutunayan ko sa kanila na hindi ako nagkamali. Malaking hamon din ang pagkain. Mas mahirap kaysa sa inaasahan ko ang masanay sa maasim at minsay maanghang na pagkaing Pilipino, at kahit ang pag-order sa kainan ay nakaka-stress. Minsan, nagkamali ako ng order ng isang napakaasim na ulam at napaiyak ako sa unang subo. Nang mapansin kong hindi mapigilan ng mga Pilipinong estudyante sa katabing mesa ang kanilang pagtawa, lalo akong nakaramdam ng hiya.
Isa pang malaking bundok na kailangan kong akyatin ay ang pag-aaral ng Filipino. Mas madaling matutunan ang alpabeto kaysa sa inaasahan ko, ngunit ang grammar at bigkas ay napakahirap. Gabi-gabi akong nag-aaral ng Filipino sa loob ng 2 oras, ngunit sa totoong usapan, kumusta at salamat pa lang ang kaya kong sabihin. Isang araw, habang namimili ako sa supermarket, may tinanong sa akin ang cashier sa mabilis na Filipino. Nang matulala ako, naiinis na sinabi niya sa Ingles, "Do you have a rewards card?" Ang pagkalito at hiya na naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi maipaliwanag sa salita. Mahirap ding masanay sa klima. Ang mainit at maalinsangang panahon ng Pilipinas, na iba sa klima ng Romania, ay nakakapagod, lalo na sa panahon ng tag-ulan, kung saan araw-araw umuulan, at lalong tumitindi ang aking kalungkutan. Sa gitna ng lahat ng hirap na ito, ang pinakamatindi ay ang kalungkutan. Hindi madaling makipagkaibigan, at dahil sa pagkakaiba sa kultura, mahirap makipag-usap ng malaliman. Gabi-gabi, nakakahanap ako ng aliw sa video call namin ni Inay, ngunit hindi napupunan ang pagnanais kong magkaroon ng isang taong makakausap ng personal. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, ngunit hindi gaanong bumuti ang sitwasyon. Sa klase, pakiramdam ko'y lagi akong nahuhuli at hindi gaanong umuunlad ang aking kakayahan sa Filipino. Mali ba talaga ang naging desisyon ko? Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang tanong na iyon. Isang araw, habang nag-aaral ako sa library, may nangyari. Naghahanap ako ng materyales para sa isang report sa business, ngunit hindi ko mahanap ang librong kailangan ko at paikot-ikot lang ako. Noon, isang lalaking nasa katanghalian, ang edad, ang lumapit at nagsalita. "Can I help you with something?" Malumanay niyang tanong sa Ingles. Inangat ko ang aking mukha at tiningnan siya. Maayos ang kanyang pananamit at may mabait na ngiti sa labi. "Yes po. I'm looking for a book titled Global Marketing Strategies," sagot ko. "Ah, that book should be in the Special Collections section over there. Let me take you." Alok niya. Nagpasalamat ako at sumunod sa kanya. Pagkatapos naming mahanap ang libro, nagpakilala siya. "I'm Ramon Santos. By the way, a professor at the College of Business." Nagpakilala rin ako. "I'm Elena Popescu, a master's student from the graduate school. I came from Romania." "Romania? How interesting. I attended a conference in Bucharest a few years ago. It was a beautiful city." Sa sinabi ni Professor Santos, hindi ko maitago ang aking gulat at tuwa. Ito ang unang pagkakataon na nakakilala ako ng isang Pilipino na may alam tungkol sa aking bayan. Mula noon, naging malaking tulong sa akin si Professor Santos. Hindi lang payo tungkol sa aking pag-aaral ang ibinibigay niya, kundi pati na rin mga tips kung paano makibagay sa buhay sa Pilipinas. Isang araw, ipinatawag niya ako sa kanyang opisina. "Elena, how are you finding life in the Philippines?" Tanong niya. Naging tapat ako sa aking sagot. "It's not easy, Professor. The language barrier is significant, and the cultural differences are huge. Sometimes I wonder if I made the wrong decision to come here." Sandali siyang nag-isip at nagsalita. "Elena, you have wings to spread here. The Philippines can offer many opportunities to talented young people like you. It will be difficult at first, but in time, you will surely adapt." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng malaking kapanatagan. Ang malaman na may isang taong naniniwala sa aking kakayahan ay sapat na para bigyan ako ng lakas. Pagkaraan ng ilang panahon, ipinakilala ako ni Professor Santos sa isang study group. Doon ko nakilala si Paulo, isang Pilipinong estudyante. Interesado si Paulo sa kultura ng Europa at mahusay din mag-Ingles. Nag-alok siyang tulungan akong matuto ng Filipino. At bilang kapalit, tuturuan ko siya ng Romanian. "Okay lang yan, Elena. Dahan-dahan ka lang magsalita." Laging sinasabi ni Paulo kapag nauutal ako sa pagsasalita ng Filipino. Ipinakilala niya sa akin ang kulturang Pilipino at dinala ako sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang Intramuros, ang National Museum,
ang mga parke sa tabi ng Pasig River. Dahil sa mga panahong kasama ko si Paulo, lumawak ang aking pananaw sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, sa una, mukhang medyo magulo o maingay, pero kapag nakilala mo na sila, sila ang pinakamabait at pinakamatapat na mga taong makikilala mo. Ang mga salita ni Paulo ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Dahil kay Paulo, nagsimula na rin akong makihalubilo sa iba pang mga Pilipinong estudyante. Naging kaibigan ko sina Marco at Angelo. Malaki ang naitulong nila sa aking pag-adjust sa buhay sa Pilipinas. Sabay-sabay kaming kumakain ng pagkaing Pilipino at natututo rin ako ng Filipino habang nanonood kami ng mga teleserye. Elena, sa Pilipinas, napakahalaga ng connections. Kami na ang magiging unang Filipino network mo, natatawang sabi ni Marco. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong kabilang na ako sa Pilipinas. Sa tulong ng payo ni Professor Santos at ng aking mga bagong kaibigan, unti-unti akong nakapag-adjust sa buhay sa Pilipinas. Nagsimula na akong maging aktibo sa pagsasalita sa klase at unti-unti ring humusay ang aking Filipino. Ang tuwang naramdaman ko noong unang beses kong nabasa ang isang Filipino signboard ay hindi maipaliwanag sa salita. Maliit na pag-unlad ito, ngunit nagbigay ito sa akin ng malaking kumpiyansa. Unti-unti ko na ring nakahiligan ang pagkaing Pilipino. Ang adobo, na noong unay hindi ko maintindihan ang lasa, ay isa na ngayon sa mga paborito kong pagkain. Nalaman ko rin na ang mga panahon sa Pilipinas ay may sariling ganda na iba sa Romania. Ang tag-init na puno ng mga fiesta, ang tag-ulan na nagpapaberde sa kapaligiran, ang malamig na simoy ng hangin tuwing Kapaskuhan. Sa bawat panahon, ipinapakita ng Pilipinas ang bago nitong mukha. Hindi ko akalain na ganito kakabilis makakapag-adjust, Elena, sabi ni Professor Santos. Maraming dayuhang estudyante ang hindi nakakayanan ang buhay sa Pilipinas at umuuwi, pero ikaw, kahanga-hanga ka talaga. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napaisip ako sa aking pagbabago. Ilang buwan lang ang nakalipas. Gabi-gabi akong umiiyak at nangungulila sa aking bayan, ngunit ngayon, nagsisimula na akong mag-enjoy sa buhay sa Pilipinas. Habang nangyayari ito, may naisip akong ideya. Paano kaya kung gumawa ako ng YouTube channel para idokumento ang aking buhay bilang isang exchange student? Naisip ko na ang aking paglalakbay mula Romania hanggang Pilipinas ay maaaring maging inspirasyon sa iba. At sa totoo lang, mayroon din akong pagnanais na ipakita sa aking mga kaibigan sa Romania na maayos ang kalagayan ko. Mula Romania hanggang Maynila, ito ang ipinangalan ko sa aking channel. Ang una kong video ay simple lang, ngunit buong puso kong ibinahagi ang aking buhay sa Pilipinas. Sa simula, kakaunti lang ang reaksyon, ngunit pagkaraan ng ilang linggo, unti-unting dumami ang aking mga subscriber. Hello po! Ako po si Elena mula sa Romania. Ngayon, ibabahagi ko po ang tungkol sa buhay estudyante sa Pilipinas. Ang mga video na nagsimula ng ganito ay unti-unting nakakuha ng atensyon ng maraming tao, lalo na ang karanasan ng isang taga-Eastern Europe na nag-aaral sa Asia, na nagbigay ng kakaibang pananaw at naging bago para sa mga manonood. Nakakagulat na naging popular din ang aking channel sa mga Pilipino. Nagsimulang magkaroon ng mga komentong tulad ng, "Bago ang pananaw mo sa Pilipinas bilang isang dayuhan." At, "Dahil sa'yo, Elena, marami akong natutunan tungkol sa Romania." Ang pag-YouTube ay nagbigay sa akin ng karagdagang kumpiyansa. Nasanay akong magsalita sa harap ng kamera at humusay din ang aking mga kasanayan sa pag-edit ng video. Higit sa lahat, ang katotohanang ang aking kwento ay maaaring magkaroon ng epekto sa iba ay nagbigay sa akin ng malaking kasiyahan. Elena, napanood ko yung video mo. Ang galing. Isang araw, pagkatapos ng klase, isang Pilipinong estudyante na hindi ko pa nakakausap dati ang lumapit at nagsalita. Sa ganitong paraan, ang YouTube ay nagbukas ng mga bagong koneksyon para sa akin kahit sa loob ng paaralan. Nalaman din ni Professor Santos ang tungkol sa aking channel at iminungkahi na ibahagi ko ang aking karanasan sa isang international exchange event ng universidad. Ang kwento mo, Elena,
ay magiging malaking inspirasyon sa ibang mga international students. Sa una, natakot ako. Ngunit naglakas loob akong tanggapin ang alok at hindi ko akalain na ang desisyong iyon ay magdadala ng isa pang pagbabago sa aking buhay. Sa araw ng International Exchange Event ng Universidad, nanginginig ang aking mga kamay sa kaba. Ang ideya pa lang ng pagsasalita sa harap ng mahigit 100 tao ay nakakatakot na. Ngunit sa tulong ng pagpapalakas ng loob mula kina Professor Santos, Paulo, at iba pang mga kaibigan, nagkaroon ako ng lakas. Magandang hapon po. Ako po si Elena Popescu mula sa Romania. Nagsimula ako sa nanginginig na boses. Sa una, nauutal ako. Ngunit habang nagpapatuloy ang aking pagsasalita, unti-unting lumalabas ang aking kumpiyansa. Ibinahagi ko ng tapat ang aking kwento. Mula sa mahirap na buhay sa Romania, ang dahilan ng aking pagpili sa Pilipinas, ang mga hirap sa unang yugto ng aking pag-adjust, hanggang sa mga pagbabago ngayon. Nang matapos ang aking presentasyon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang malakas na palakpakan. Maraming estudyante ang nagtaas ng kamay para magtanong. At pagkatapos ng event, may ilan pang lumapit at nagsabing gusto pa nilang makipag-usap, lalo na ang mga international students mula sa ibang bansa. Malaki ang kanilang pagkakaugnay sa aking karanasan. Ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng malaking lakas. Nahihirapan din kasi ako sa pag-adjust. Sabi ng isang estudyanteng galing sa China, ang katotohanang ang aking kwento ay nakakatulong sa iba ay nagbigay sa akin ng labis na kagalakan. Pagkatapos ng event na iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa pahayagan ng universidad na nais akong interbyuhin. Paglampas sa pader ng kultura. Ang kwento ng pag-adjust ng isang Romanian scholar sa Pilipinas. Ito ang naging titulo ng artikulo at naging usap-usapan ito sa campus. Bigla. Maraming tao na ang nakakakilala at bumabati sa akin. Ang atensyong ito ay nagkaroon din ng epekto sa aking YouTube channel. Mabilis na dumami ang aking mga subscriber. At bawat video ay nagkakaroon ng daan-daang komento, hindi lang mga Pilipino, kundi pati na rin mga taga-Romania at mga tao mula sa iba't ibang bansa ang nanonood sa aking channel. Dahil sa iyo, Elena, nagpasya akong mag-aral sa Pilipinas, naging interesado ako sa kulturang Romanian. Gustong-gusto ko ang positibong enerhiya mo. Ang mga komentong tulad nito ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Habang nagiging aktibo ang aking YouTube channel, may mga hindi inaasahang oportunidad na dumating. Isang lokal na kumpanya ng kosmetiko ang nag-alok sa akin na maging isa sa kanilang mga modelo. Sa una, nag-alinlangan ako, ngunit nagpasya akong subukan ang bagong karanasan. Ang iyong masayang enerhiya at pandaigdigang pananaw ay bagay na bagay sa imahe ng aming brand, sabi ng marketing manager. At sa gayon, ako ay naging mukha ng kampanyang Luz Viminda Beauty Cosmetics. Ang karanasan sa set ng photoshoot ay talagang kakaiba. Ang ma-makeup-an ng propesyonal, magsuot ng magagandang damit, at mag-pose sa harap ng kamera ay isang bagong mundo para sa akin. At ang karanasang ito ay lalo pang nagpataas ng aking kumpiyansa. Nang lumabas ang advertisement, naging isang maliit na celebrity ako. Kapag naglalakad ako sa daan, may mga taong nakakakilala at nakikiusap na magpakuha ng litrato. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Ang dating mahirap na dalaga mula sa Romania ay isa ng kinikilalang tao sa Pilipinas. Ngunit higit pa sa panlabas na tagumpay na ito, ang mas mahalaga ay ang aking panloob na paglago. Hindi ko na kinatatakutan ang tingin ng ibang tao at natutunan ko ng kilalanin ang aking sariling halaga. Higit sa lahat, nagkaroon ako ng mas malawak na pananaw na gumagalang at umuunawa sa iba't ibang kultura. Sa aking pag-aaral, nagsimula na ring magbunga ang aking mga pagsisikap. Nakakuha ako ng mataas na marka sa Filipino Language Proficiency Test at nakakuha rin ng matataas na grado sa aking mga major subjects. Sa rekomendasyon ni Professor Santos, sumali ako sa isang proyekto ng pagsusuri sa gawin ng mga mamimili at ito'y naging malaking tulong sa aking akademikong paglago. Elena, mayroon kang kakaibang pananaw dahil naiintindihan mo ang kultura ng Romania at Pilipinas. Malaking asset yan sa pag-aaral ng global market, ang sinabi ni Professor Santos
ay nagbigay sa akin ng bagong direksyon. At sa gayon, sinimulan kong ihanda ang aking master's thesis sa paksang A Comparative Study of Consumer Behavior in Eastern Europe and Southeast Asia, ang pagsusuri sa pagkakaiba ng mga pattern ng pagkonsumo ng mga mamimili sa Silangang Europa at Timog Silangang Asya. Ang paksang ito ay akma sa aking personal na karanasan, kaya't mas naging masigasig ako sa aking pananaliksik. Sa proseso ng pananaliksik, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-ugnayan sa ilang mga kumpanyang Pilipino. Interesado sila sa merkado ng Silangang Europa, kabilang ang Romania, at malaki ang naitulong nila sa aking pag-aaral. Ang mga koneksyong ito ay naging malaking asset sa akin nang maghanap ako ng trabaho. Samantala, lalo pang lumago ang aking YouTube channel, lumagpas sa 100,000 ang aking mga subscriber, at nakapagsimula na akong sumubok ng iba't ibang nilalaman. Gumawa ako ng mga video tungkol sa paghahambing ng kultura ng Pilipinas at Romania, mga tips sa pag-aaral ng Filipino, at gabay sa buhay ng isang international student. Dahil sa'yo, nawala ang mga maling akala ko tungkol sa Pilipinas. Komento ng isang manonood na taga-Romania. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa Romania. Komento naman ng isang Pilipinong manonood. Naramdaman kong may kabuluhan ang aking ginagawa dahil nagiging tulay ako sa pagitan ng dalawang kultura. Dahil sa mga aktibidad na ito, inalok ako ng International Student Office ng Universidad na maging kinatawan ng mga dayuhang mag-aaral. Masaya ko itong tinanggap. At naging responsable ako sa pagpaplano at pagpapatakbo ng iba't ibang international events at programa. Si Elena ngayon ay isang karangalan ng aming universidad, sabi ng pinuno ng International Student Office. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, ipinagmalaki ko ang aking sarili na nalampasan ang mga sandali ng pagkasira at narating ang kinaroroonan ko ngayon. At sa gayon, ang aking ikalawang taon sa Pilipinas ay mabilis na lumipas sa pagitan ng pag-aaral, YouTube, pagmomodelo, at pagiging kinatawan ng mga estudyante. Naging abala ang aking mga araw. Ngunit bawat sandali ay isang panahon ng paglago. Hindi na ako si Elena na mahirap, kundi si Elena na may kakayahan. Sa huling semestre ng aking master's program, habang papalapit ang pagtatapos, kinailangan kong gumawa ng isang mahalagang desisyon. Babalik ba ako sa Romania o mananatili sa Pilipinas? Namimiss ko na ang aking ina at kapatid, ngunit mahirap iwanan ang buhay at mga oportunidad sa Pilipinas. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, nagpasya akong maghanap ng karera sa Pilipinas. Pagkatapos kumonsulta kay Professor Santos, nagpasya akong mag-apply sa Global Marketing Department ng mga malalaking kumpanya. Naisip ko na maaaring may posisyon kung saan magagamit ko ang aking kakayahang maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Silangang Europa. Elena, sapat ang iyong mga kwalifikasyon. Magtiwala ka sa sarili mo. Sa pagpapalakas ng loob ni Professor Santos, nagsumite ako ng resume sa ilang malalaking kumpanya. Mahaba at nakakakaba ang paghihintay. Alam kong hindi madali para sa isang dayuhan na makakuha ng trabaho sa isang kumpanyang Pilipino. Ngunit hindi ako sumuko at patuloy na naghanda, lalo akong nagsikap sa pag-aaral ng Filipino para sa mga panayam at masusing pinag-aralan ang kultura ng mga kumpanya sa Pilipinas. Sa wakas, isang malaking kumpanya ang nag-alok sa akin ng panayam. Isang internship position sa kanilang global marketing team. Sa araw ng panayam, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang ipakita ang aking mga kakayahan at pananaw. Binigyang diin ko kung paano makapag-aambag ng halaga sa kumpanya ang aking kakaibang background na nauunawaan ang kultura ng Romania at Pilipinas. Miss Popescu, kahanga-hanga ang iyong karanasan at sigasig, sabi ng tagapanayam. Nagpaplano kaming pumasok sa merkado ng Silangang Europa at naniniwala kaming malaki ang maitutulong ng iyong pananaw. Makalipas ang isang linggo, natanggap ko ang Notice of Acceptance. Napaluha ako sa tuwa. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng unang trabaho sa Pilipinas at sa isang malaking kumpanya pa. Kasabay nito, nasa huling yugto na rin ang aking master's thesis, ang aking papel na A Comparative Study of Consumer Behavior in Eastern Europe and Southeast Asia ay nakatanggap ng mataas na papuri
mula sa mga propesor, lalo na ang aking diskarte na pinagsama ang tunay na datos sa merkado at mga pananaw sa kultura ay sinabing kakaiba. Sa araw ng pagtatapos, ginawaran ako ng parangal para sa best thesis. Habang umaakyat ako sa entablado upang tanggapin ang sertipiko, parang isang pelikulang nag-flashback sa aking isipan ang nakaraang 2 taon. Ang takot at kaba noong una akong dumating sa Pilipinas, ang mga hirap sa proseso ng pag-adjust, at ang bawat sandali ng paglampas sa mga ito. Ang lahat ay isang proseso para sa sandaling ito. Ang estudyanteng si Elena Popescu ay isang huwarang halimbawa ng paglampas sa mga hadlang sa kultura at pagkamit ng akademikong paglago. Sa sandaling iyon, tunay kong ipinagmalaki ang aking sarili. Pagkatapos ng pagtatapos, nagsimula na ako sa aking trabaho. Nagsimula ako bilang isang intern, ngunit sa loob ng 3 buwan, naging regular na empleyado ako. Ang aking pangunahing gawain ay ang pagsusuri sa merkado ng silangang Europa at pagbuo ng mga estratehiya sa marketing. Ang aking kakayahang magsalita ng Romanian, Ingles, at Filipino ay naging malaking asset sa kumpanya. Dahil sa'yo, Elena, lumalim ang aming pag-unawa sa merkado ng Romania, papuri ng aking team leader. Ipagkakatiwala namin sa iyo ang proyekto sa silangang Europa. Ang buhay sa kumpanya ay hindi rin naging madali sa simula. Ang kultura ng korporasyon sa Pilipinas, ang mga ugnayan sa pagitan ng mga nakatataas at nakabababa, ang kultura ng mga team building, at Christmas party ay medyo naiiba sa Romania. Ngunit para sa akin na nakaranas at nakalampas na sa maraming pagkakaiba sa kultura, ito ay isa na namang bagong hamon at pagkakataon para matuto. Si Elena ang nagbibigay buhay sa aming team, sabi ng aking mga kasamahan. Malaki ang naitutulong mo dahil nagbibigay ka ng iba't ibang pananaw. Kasabay ng aking trabaho, ipinagpatuloy ko rin ang aking mga aktibidad sa YouTube. Ngayon, gumagawa ako ng nilalaman sa temang isang dayuhan na nagtatrabaho sa Pilipinas. Ibinahagi ko ang mga tunay na impormasyon tulad ng pag-adjust sa kultura ng trabaho sa Pilipinas, ang mga hirap na nararanasan bilang isang dayuhan, at kung paano ito malalampasan. Malaki ang naitulong nito sa mga dayuhang nagnanais magtrabaho o mag-aral sa Pilipinas. Lumagpas sa 500,000 ang aking mga subscriber, at ilang mga istasyon ng telebisyon ang nag-alok sa akin ng panayam. Lumabas ako sa isang dokumentaryo tungkol sa mga global talent sa Pilipinas at nakatanggap din ako ng mga imbitasyon upang magbigay ng panayam sa ilang universidad. Mukhang maayos ang takbo ng lahat. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang issue ng visa. Mula sa student visa, lumipat ako sa working visa. Ngunit para manatili sa Pilipinas ng pangmatagalan, kailangan ko ng mas matatag na status ng paninirahan. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, nagpasya akong mag-apply para sa Filipino citizenship. Hindi lang ito para malutas ang isyu ng paninirahan, kundi isang seryosong desisyon tungkol sa aking pagkakakilanlan at hinaharap. Ang Pilipinas ay isa ng mahalagang bahagi ng aking buhay, at nais kong makamit pa ang mas maraming bagay dito. Ang proseso ng pagkuha ng citizenship ay komplikado at matagal mula sa paghahanda ng mga dokumento, mga panayam, hanggang sa pagsusulit sa pag-unawa sa kultura ng Pilipinas. Isa-isa kong nilampasan ang bawat yugto. Sa wakas, natanggap ko ang abiso ng pag-apruba sa aking citizenship. Nang matanggap ko ang aking pasaporte at makita ang mga salitang Republika ng Pilipinas, bumuhos ang aking mga luha. Opisyal na akong isang mamamayang Pilipino. Ngayon, may pangalan ka na sa lipunang ito? Muling sumagi sa isip ko ang sinabi ni Professor Santos. Totoo nga, isa na akong ganap na miyembro ng lipunang Pilipino. Nang ibahagi ko ang balita ng aking citizenship sa aking YouTube channel, naging eksplosibo ang reaksyon. Congratulations, Elena! Isa ka ng tunay na Pilipino. Nakaka-inspire ang iyong paglalakbay. Dumagsa ang hindi mabilang na mensahe ng pagbati. Ang aking ina, na sumubaybay sa buong proseso, ay napaluha sa aming video call. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Siguradong ipinagmamalaki ka rin ng iyong ama sa langit at ang aking mga kaibigan sa Romania.
Naging interesado ako sa kanilang reaksyon. Ipinahayag ko ang balita sa social media, ngunit walang reaksyon mula kina Carmen, Andrea, at Sofia. Marahil, mahirap para sa kanila na tanggapin ang aking tagumpay. Noon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Andrea. Elena, sa susunod na buwan ikakasal na ako. Makakapunta ka ba? Matagal na panahon na mula nang matanggap ko ang isang imbitasyon. Nag-isip ako sandali, ngunit nagpasya akong pumunta. Ito ay isang pagkakataon upang bisitahin ang aking bayan pagkatapos ng 4 na taon at makikita ko rin ang aking ina at kapatid. Habang naghahanda para sa aking pagbisita sa Romania, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon, pag-asa at pananabik at kaunting takot. Naging interesado ako kung paano ako haharap sa aking mga kaibigan sa aking bayan at kung ano ang magiging reaksyon nila. Habang nasa eroplano mula NAIA papuntang Bucharest, Romania, pinagmasdan ko ang labas ng bintana at binalikan ang nakaraang 4 na taon. Ang takot at pagkabalisa noong una akong dumating sa Pilipinas, ang mga hirap sa proseso ng pag-adjust at ang bawat sandali ng paglago. Ang lahat ay parang isang panaginip. Nang lumapag ang eroplano sa Bucharest, kumabog ang aking dibdib. Ito ang unang pagkakataon na tumapak ako sa aking bayan pagkatapos ng 4 na taon. Sa arrival gate, naghihintay ang aking ina at kapatid. Nang makita ko sila, bumuhos ang mga luhang pinipigilan ko. Elena, miss na miss ka na namin. Mahigpit akong niyakap ni inay. Ang aking kapatid na si Maria ay lumapit din at niyakap ako habang lumuluha. Ate, ang laki ng pinagbago mo. Mukha kang mas may tiwala sa sarili. Pauwi sa bahay. Ang tanawin sa labas ng bintana ay pamilyar ngunit mayroon ding kakaibang pakiramdam. Walang gaanong nagbago sa loob ng 4 na taon. Ngunit tila ang aking pananaw ang nagbago. Alam ng lahat sa bayan na sikat ka na sa YouTube, ate, ipinagmamalaking sabi ni Maria. Tinatawag na akong kapatid ni Elena, ang sikat na YouTuber. Nang makarating kami sa maliit na bahay ni inay, bumalot sa akin ang isang kakaibang damdamin. Ang mga alaala ng paglaki rito, ng maraming luhang pumatak dahil sa kahirapan. Sa halip, nagsilbi itong patunay kung gaano nakalaki ang aking inunlad. Sa oras ng hapunan, naghanda si inay ng mga paborito kong tradisyonal na pagkaing Romanian. Sarmale, mititay, kozonak. Ang lasa ng aking bayan na matagal ko nang hindi natitikman ay nagbalik ng mga alaala. Elena, masaya ka ba talaga sa Pilipinas? Tanong ni inay. Tumango ako. Opo, inay, masaya po ako. May mga mahihirap na sandali. Siyempre, pero nabubuhay ako sa buhay na gusto ko. Binigyan ako ng Pilipinas ng maraming oportunidad. At doon, kinikilala ang aking halaga. Ngumiti si inay. Iyon lang ang gusto ko. Kahit nasaan ka man, ang mahalaga ay masaya ka at kontento sa iyong buhay. Kinabukasan, naging abala ako sa paghahanda para sa kasal ni Andrea, ang pag-iisip na makikita ko muli ang aking mga kaibigan pagkatapos ng mahabang panahon ay nagdulot ng pinaghalong pananabik at kaba. Lalo na ang muling pagkikita namin nina Carmen, Andrea at Sofia. Sila ang mga taong pinaka-skeptical noong papaalis ako papuntang Pilipinas. Pagdating ko sa lugar ng kasal, maraming mata ang nakatuon sa akin. Nakilala ako ng mga taga-bayan at nagbulungan. Ayan si Elena, yung nagtagumpay daw sa Pilipinas. Naging YouTube star daw. Nagtatrabaho raw sa isang malaking kumpanya. Si Sofia ang unang lumapit. Elena, ang tagal na! Niyakap niya ako ng may alanganing ngiti. Iba sa dati niyang kumpiyansang anyo, may bakas ng pagod sa mga mata ni Sofia. Agad ding sumama si Carmen. Wow! Elena, ang laki ng pinagbago mo. Mukhang hiyang ka sa buhay sa Pilipinas. May bahid ng inggit sa kanyang boses. Nakakainis na ang mga taong dating. Nang maliit sa akin, ay nagpapakita ngayon ng inggit. Nagsimula ang seremonya at pumasok ang bride na si Andrea. Maganda siya sa suot niyang puting wedding dress. Ngunit kung titingnan ng malapitan, may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Pagkatapos ng seremonya, nagpatuloy ang reception. Habang hawak ang isang baso ng alak, lumabas ako sa terrace at sumunod si Sofia. Elena,
Magiging tapat ako sa'yo. Naiinggit kaming lahat sa'yo, biglang sabi ni Sofia. Noong sinabi mong pupunta ka sa Pilipinas, akala naming lahat babalik ka agad. Pero doon, nagtagumpay ka talaga. Sandali akong hindi nakapagsalita. Hindi ko inaasahan ang tapat na pag-amin ni Sofia. Sofia, hindi naman sa tagumpay, kundi natagpuan ko lang ang gusto kong gawin. Sa Pilipinas, natutunan ko na hindi ko kailangang limitahan ang aking mga kakayahan. Nagluha ang mga mata ni Sofia. Ako. Paulit-ulit lang ang ginagawa ko rito. Nag-asawa, nagkaanak, at sinusunod ang gusto ng mga biyenan ko. Noong umalis ka, doon ko lang napagtanto kung gaano kakitid ang aking pananaw. Noon, lumabas din si Carmen sa terrace. Mababasa rin sa kanyang mukha ang parehong damdamin. Elena, patawarin mo ako, sabi ni Carmen. Noong minaliit kita, noong tinukso kita dahil mahirap ka at laging nag-aaral. Ngayon, napagtanto kong napakatanga ko. Tiningnan ko ang dalawa kong kaibigan. Ang kanilang tapat na paghingi ng tawad ay nagpainit sa aking puso. Okay lang, bata pa tayo noon at hindi natin naiintindihan ang isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, sumama rin si Andrea. Kahit siya ang bride, hindi masaya ang kanyang mukha. Congratulations, Andrea, sabi ko. Mukhang napakabait ng asawa mo. Ngumiti si Andrea. Salamat. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ito ba talaga ang gusto kong kasal. Dahil sa kagustuhan ng mga magulang ko at dahil sa tingin ng mga tao sa bayan, nagmadali ako. Nagulat ako sa kanyang pag-amin. Sa likod ng mukhang masayang kasal, nararamdaman ko ang nakatagong pagkabalisa at pagsisisi. Naiinggit ako sa'yo, Elena. Patuloy ni Andrea. Ikaw, pinili mo ang sarili mong buhay. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya at mga kaibigan, tinahak mo ang daan na gusto mo. Ang tapang mo. Habang nakikinig sa pag-amin ng tatlo kong kaibigan, nakaramdam ako ng malalim na emosyon. Ang mga kaibigang dating ng maliit at tumatawa sa akin ay naiinggit ngayon sa aking buhay. Ngunit higit sa tuwa o pagmamalaki, nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam ng awa. Sa totoo lang, hindi naging madali ang buhay ko sa Pilipinas sa simula, tapat kong sinabi. Ang hadlang sa wika, ang pagkakaiba sa kultura, ang kalungkutan, hindi mabilang na beses kong gustong sumuko. Pero sa prosesong iyon, mas nakilala ko ang aking sarili at natuklasan kung ano talaga ang gusto ko. Habang lumalalim ang gabi, kaming apat ay nagkaroon ng tapat na pag-uusap pagkatapos ng mahabang panahon tungkol sa aming mga buhay, mga pangarap at pagsisisi at mga pag-asa sa hinaharap. Nawala ang mga dating hidwaan at hindi pagkakaunawaan at muli kaming naging tunay na magkakaibigan. Bago matapos ang party, nagtanong si Carmen. Elena, totoo bang kinuha mo na ang Filipino citizenship? Hindi ka na Romanian? Ngumiti ako. Sa legal na aspeto, isa na akong mamamayang Pilipino, pero ang aking mga ugat ay nasa Romania pa rin. Ang pagkakaroon ng kultura at mga halaga ng parehong bansa ang itinuturing kong kalakasan ko. Kinabukasan, kasama ko si inay na dumalaw sa puntod ng aking ama. Naglagay ako ng bulaklak sa harap ng lapida at sinabi sa aking isipan, Itay, maayos po ako. Tulad ng sabi ninyo, nakikita ko na ang mas malawak na mundo. At doon, natagpuan ko ang aking lugar. Mabilis na lumipas ang isang linggo sa Romania. Bago ako umalis, binigyan ako ni inay ng isang maliit na kahon. Ito, dapat ibibigay sa iyo ng iyong ama, sabi ni inay. Sabi niya, ibigay ko raw sa iyo kapag nasa hustong gulang ka na. Pero sa tingin ko, ngayon ang tamang panahon. Binuksan ko ang kahon at nakita ang isang lumang pocket watch. At may isang maliit na sulat, para kay Elena. Ang iyong oras ay sayo. Gamitin mo ito ayon sa gusto mo. Mula kay Itay, bumuhos ang aking mga luha. Ang mga salita ng aking ama ay eksaktong naglalarawan sa paraan ng aking pamumuhay. Ginamit ko ang aking oras ayon sa gusto ko. At bilang resulta, narito ako ngayon. Sa airport ng Bucharest, hinatid ako ng aking ina, kapatid at tatlong kaibigan.
Habang nagpapaalam, biglang nagtanong si Carmen. Elena, ano ang sikreto ng kaligayahan mo sa Pilipinas? Nag-isip ako sandali at sumagot, ang maniwala sa sarili. At gawin ang lahat ng makakaya kung nasaan ka man. Maging sa Romania man yan, sa Pilipinas, o saan man sa mundo. Sumakay ako sa eroplano at kumaway. Ang pag-alis sa Romania at pagbalik sa Pilipinas. Ngayon, iba ang pakiramdam ko kumpara sa 4 na taon na ang nakalipas. Sa halip na takot at kaba, puno ako ng kumpiyansa at pananabik at higit sa lahat, mayroon akong malalim na pag-unawa at pagtitiwala sa aking sarili. Pagbalik ko sa Pilipinas, lalo akong naging masigasig sa aking trabaho at buhay. Ang pagbisita sa Romania ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw at motibasyon. Ang pakikinig sa pag-amin ng aking mga kaibigan ay mas nagpalinaw sa akin kung gaano ako kaswerte. Sa kumpanya, bilang tagapamahala ng merkado sa silangang Europa, mas malaki ang aking naging responsibilidad. Ang aking ulat na batay sa lokal na pananaliksik sa Romania ay nakakuha ng pag-apruba mula sa pamunuan. At ito ang naging pundasyon ng estratehiya sa pagpapalawak sa silangang Europa. Ang iyong lokal na pananaw, Elena, ay naging malaking tulong. Binanggit ng Vice-Presidente sa isang general meeting. Hindi ko maipaliwanag sa salita ang pagmamalaki na naramdaman ko sa sandaling iyon. Ang aking YouTube channel ay umunlad din sa isang bagong direksyon. Hindi na lang pagpapakilala sa buhay sa Pilipinas, kundi gumawa na rin ako ng mga profesional na nilalaman tulad ng paghahambing ng kultura ng negosyo sa silangang Europa at Pilipinas, mga paraan para sa global career development, at mga estratehiya sa pag-adjust sa isang multicultural na kapaligiran. Lalo na, ang seryeng Global Career Journey ay naging napaka-popular. In-interview ko ang mga profesional mula sa iba't ibang bansa at ibinahagi ang kanilang mga sikreto sa tagumpay at mga hamon na pinagdaanan. Ang seryeng ito ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataan na nangangarap ng isang pandaigdigang karera. Lumagpas sa 1 milyong subscriber ang aking channel at bilang paggunita rito, nagpasya akong maglathala ng isang libro. Isang autobiography na may pamagat na Beyond Borders, A Romanian Girl's Success Story in the Philippines. Tapat kong isinulat ang paglalakbay ng aking buhay, mula sa mahirap na pagkabata hanggang sa tagumpay sa Pilipinas. Hindi naging mahirap maghanap ng publisher. Bilang isang sikat na YouTuber na may kakaibang kwento, ilang mga publisher ang nag-alok sa akin. Pumirma ako ng kontrata sa nag-alok ng pinakamagandang kondisyon. Ang proseso ng pagsusulat ng libro ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Kinailangan kong muling harapin ang mga sakit at sugat ng nakaraan at nangailangan ng malaking lakas ng loob upang ilantad ng tapat ang mga sandali kung kailan ako pinakamahina. Ngunit sa prosesong ito, naranasan ko ang mas malalim na pag-unawa at paghilom sa sarili. Ang iyong kwento ay tunay na nakakaantig, sabi ng editor. Maraming tao ang mabibigyan nito ng pag-asa at lakas ng loob. Nang mailathala ang libro, agad itong naging bestseller. Hindi lang sa Filipino, kundi isinalin din ito at inilathala sa Ingles at Romanian. Bumisita ako sa ilang mga lungsod para sa isang book tour at nagkaroon ng pagkakataong makilala ang aking mga mambabasa. Ang unang book signing event sa Maynila ay isang hindi malilimutang karanasan. Daan-daang mambabasa ang pumila at marami ang nagpasalamat sa akin. Dahil sa iyo, Elena, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na subukan, sabi ng isang dalaga. Gusto ko ring mag-aral sa ibang bansa. Ngunit natatakot ako. Pero pagkatapos kong basahin ang iyong libro, nagpasya na ako. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang tulad nito, nararamdaman kong may malaking kabuluhan ang aking ginagawa. Dahil ang aking kwento ay nagbibigay ng positibong epekto sa iba. Espesyal din ang book tour sa Romania. Sa isang signing event sa Bucharest, dumating din sina Carmen, Andrea, at Sofia. Dala nila ang aking libro at nagpasign, at ipinagmamalaki akong sinuportahan. Nakakagulat na ang iyong kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa napakaraming tao, sabi ni Andrea. Marami rin kaming natutunan mula sa iyong libro. Dahil sa tagumpay ng libro,
Nakuha ko ang atensyon ng ilang media, dumagsa ang mga alok para sa panayam mula sa mga pangunahing istasyon ng telebisyon at naging cover model din ako ng mga business at women's magazines. Ipinakilala rin ako bilang isang bagong role model sa panahon ng globalisasyon. Kahit sa kumpanya, positibo ang kanilang pagtingin sa aking mga panlabas na aktibidad. Sa halip, sinuportahan pa nila ako dahil nakakatulong daw ito sa imahe ng kumpanya. Dahil dito, nagawa kong balansehin ang aking trabaho at mga panlabas na aktibidad. Habang nangyayari ito, may isang hindi inaasahang alok na dumating. Isang alok na maging Goodwill Ambassador para sa isang cultural exchange program na magkasamang itinataguyod ng gobyerno ng Pilipinas at Romania. Ito ay isang mahalagang tungkulin para sa pagpapabuti ng relasyon ng dalawang bansa. Si Elena ang pinakaangkop na tao dahil naiintindihan niya ang kultura ng parehong bansa. Sabi ng Romanian Ambassador sa Pilipinas, ang iyong kwento ay magiging simbolo na maaaring magbukas ng bagong kabanata sa relasyon ng ating dalawang bansa. Nagpapasalamat kong tinanggap ang alok. Hindi lang ito isang honorary position, kundi isang mahalagang pagkakataon na maging tulay sa pagitan ng dalawang bansang mahal ko. Ang aking unang opisyal na gawain bilang Goodwill Ambassador ay ang Romanian Culture Week na ginanap sa Maynila. Isang pagkakataon upang ipakilala sa mga Pilipino ang tradisyonal na pagkain, musika, sayaw, at sining ng Romania. Nang magbigay ako ng talumpati sa opening ceremony, nagsalita ako gamit ang Romanian at Filipino tungkol sa magagandang halaga ng kultura ng parehong bansa. Ang aking talumpati ay nakakuha ng magandang reaksyon at naiulat sa maraming media. Sa pamamagitan ng event na ito, maraming Pilipino ang naging interesado sa Romania at dumami ang nagplanong maglakbay doon. Sa aking YouTube channel, dumagsa ang mga komento na humihiling ng video tungkol sa isang travel guide sa Romania. Sa gitna ng lahat ng paglago na ito, dumating din ang personal na kaligayahan. Nahulog ang loob ko kay Luis, isang Pilipinong kasamahan sa trabaho. At pagkatapos ng isang taong relasyon, nagpasya kaming magpakasal. Iginagalang ni Luis ang aking multicultural background at sinikap ko ring unawain ang kanyang mga Pilipinong pagpapahalaga. Elena, ang buhay kasama mo ay tila laging puno ng mga bagong tuklas, sabi ni Luis nang mag-propose siya. Kahit magkaiba ang ating pinagmulan, iisa lang ang ating tinitingnan. Ang aming kasal ay ginanap sa paraang gumagalang sa tradisyon ng parehong bansa. Ginanap namin ang isang tradisyonal na kasal sa simbahan sa Pilipinas at isang pagdiriwang sa Romania, at sama-samang nagdiwang ang aming mga pamilya at kaibigan mula sa parehong bansa. Pagkatapos ng kasal, ipinagpatuloy ko ang aking karera. Buong puso akong sinuportahan ni Luis sa aking trabaho at naging magpartner kami na sumusuporta sa paglago ng isa't isa. Habang nakakamit ko ang paglago sa lahat ng aspeto ng aking buhay, naramdaman kong nabubuo na ang aking buhay. Ang dating mahirap at minaliit na dalaga mula sa Romania ay isa ng matagumpay na career woman, isang tulay na nag-uugnay sa dalawang kultura, at isang babaeng may masayang pamilya. Pagkatapos ng aming kasal, kami ni Luis ay nanirahan sa isang maliit na bahay malapit sa Maynila. Ang aming tahanan ay isang espasyo kung saan nagkakasundo ang mga elementong Pilipino at Romanian. Sa sala, may mga tradisyonal na gawang kamay mula sa Romania, habang sa kusina, may mga modernong appliances mula sa Pilipinas. Naging maayos din ang aming relasyon sa mga biyenan ko. Sa una, mukhang may pag-aalala sila sa pagkakaroon ng isang dayuhang manugang, ngunit nang makita nilang iginagalang ko ang kulturang Pilipino at mahusay akong magsalita ng Filipino, agad silang nagbukas ng kanilang mga puso. Dahil kay Elena, mas nakikita na rin ng aming pamilya ang mas malawak na mundo. Sabi ng aking biyenan, ngayon, gusto na rin namin ang pagkaing Romanian. Sa ikalawang taon ng aming kasal, biniyayaan kami ng isang anak na babae, si Sofia. Si Sofia, na may dugong Pilipino at Romanian, ay isinilang na may basbas ng dalawang kultura. Nagpasya akong turuan si Sofia ng Romanian at Filipino ng sabay. Inaasahan kong bilang isang batang may multicultural na background,
Ipagmamalaki niya ang kanyang magkakaibang pinagmulan. Ang ating anak ay hindi makukulong sa isang kultura lang at makikita niya ang mundo sa mas malawak na pananaw, sabi ni Luis. Ang kanyang pag-unawa at suporta ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Hindi naging madali ang pagsabayin ang pagiging ina at ang buhay sa trabaho. Ngunit sa tulong ni Luis at sa flexible work arrangement ng kumpanya, nalampasan ko ang mga hirap, lalo na ang kumpanya. Pinayagan nila akong magtrabaho mula sa bahay at malaki ang naitulong nito sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya. Si Elena ang role model ng mga working mother sa aming kumpanya, sabi ng pinuno ng HR team. Ipinapakita niya kung paano maging matagumpay sa parehong trabaho at pamilya. Nang isilang si Sofia, inimbitahan ko si inay sa Pilipinas. Nanatili siya sa loob ng 1 buwan, nakasama ang kanyang apo, at naranasan din ang buhay sa Pilipinas. Elena, ngayon naiintindihan ko na kung gaano kakasaya rito, sabi ni inay. Si Sofia ay isang mapalad na bata na makukuha ang pinakamaganda sa dalawang mundo. Nagkaroon din ng pagbabago sa aking YouTube channel. Ngayon, gumagawa ako ng nilalaman sa temang ang araw-araw na buhay ng isang multicultural na pamilya. Ibinahagi ko kung paano magkakasundo ang mag-asawang may magkaibang kultura at kung paano palakihin ang isang anak sa isang multicultural na pamilya. Ang nilalamang ito ay naging malaking tulong sa dumaraming bilang ng mga international marriage families. Nakakuha ako ng maraming lakas ng loob sa panonood ng mga video mo, Elena. Kasal din ako sa isang dayuhan at nakakaranas kami ng maraming hirap dahil sa pagkakaiba ng kultura. Isang komento mula sa isang manonood ang nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Bilang kasunod ng aking librong Beyond Borders, naglabas din ako ng isang bagong libro na may pamagat na Building One Family in Two Worlds. Sa librong ito, isinulat ko ang tungkol sa mga totoong hamon ng isang multicultural na pamilya, kung paano ito malalampasan, at ang yaman na dulot ng pagkakaiba-iba. Ang libro ni Elena ay hindi lang isang simpleng karanasan, kundi isang gabay para sa lahat ng nabubuhay sa isang multicultural na panahon. Ito ang naging pagsusuri sa isang review ng libro. Ang aking karera sa kumpanya ay patuloy na umuunlad. Mula sa pagiging tagapamahala ng silangang Europa, na-promote ako bilang team leader na namamahala sa global marketing strategy at nagkaroon ng mas maraming responsibilidad at kapangyarihan. Ang global sense ni Team Leader Elena ay isang malaking asset sa pagpapalawak ng aming kumpanya sa ibang bansa, sabi ng CEO sa isang pulong. Ang pagkilalang iyon ay nagbigay sa akin ng malaking kumpiyansa. Isang araw, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang mensahe sa pamamagitan ng YouTube. Isang grupo ng mga estudyanteng Romanian na nagnanais mag-aral sa Pilipinas ang humihingi ng payo. Masaya akong nag-organisa ng isang online mentoring session at ibinahagi ang mga paraan ng paghahanda para sa pag-aaral sa Pilipinas at mga tips sa pag-adjust sa buhay doon. Nang malaman ang aktibidad na ito, opisyal kong itinatag ang Philippines-Romania Education Exchange Program. Bawat taon, 10 estudyanteng Romanian ang binibigyan ng pagkakataong mag-aral sa Pilipinas at sa kabilang banda, mga estudyanteng Pilipino naman ang maaaring mag-aral sa Romania. Ang programang ito ay sinuportahan ng gobyerno ng parehong bansa at nagbukas ng mga pinto ng bagong oportunidad para sa maraming kabataan. Kung hindi dahil sa iyo, Elena, hindi ko man lang maiisip na pumunta sa Pilipinas, sabi ni Maria. Isa sa mga unang kalahok sa programa. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kakayahang mangarap. Dahil sa mga aktibidad na ito, ginawaran ako ng gobyerno ng Pilipinas ng Cultural Exchange Achievement Award. Ito ay isang parangal na kumikilala sa kontribusyon ng isang dayuhan sa pagpapabuti ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa. Si Elena Popescu ay hindi lang isang dayuhan na nag-adjust sa Pilipinas, kundi isang aktibong tulay na nagpapalakas ng pag-unawa at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, sabi ng kalihim ng edukasyon sa seremonya ng paggawad. Ang balita ng paggawad ay naging malaking usapin din sa Romania. Sa pahayagan ng aking bayan, lumabas ang headline na, "Babaeng ipinanganak sa ating bayan,
Ginawaran ng prestihiyosong parangal sa Pilipinas at maraming taga-Romania ang ipinagmalaki ang paglago ng kanilang kababayan sa ibang bansa. Kasabay ng personal na paglago, naramdaman kong lalo akong nagiging bahagi ng lipunang Pilipino. Ngayon, kaya ko nang magbiro sa Filipino, nauunawaan ang mga subtil na nuances ng kultura at natural na namumuhay bilang isang miyembro ng lipunang Pilipino. Kasabay nito, pinahahalagahan ko rin ang kultura at tradisyon ng Romania. Sa bahay, paminsan-minsan akong nagluluto ng pagkaing Romanian at sinusunod din ang mga pista at kaugalian ng Romania. Lalo na dahil gusto kong maipasa kay Sofia ang kagandahan ng parehong kultura. Mama, Pilipino po ba ako o Romanian? Tanong ni Sofia isang araw. Noong siya'y 5 taong gulang na. Ngumiti ako at sumagot. Pareho! Sofia! Ikaw ay isang espesyal na bata na may kultura at pagmamahal mula sa dalawang bansa. Hindi yan kahinaan, kundi isang malaking kalakasan. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko, naunawaan ni Sofia ang konsepto at nagsimulang ipagmalaki ang kanyang multicultural na background. Sa kindergarten, nang mag-present siya sa temang, ang mga paborito ko, buong kumpiyansa niyang sinabi na pareho niyang gusto ang fried chicken ng Pilipinas at ang sarmale ng Romania. Ang ating anak ay lumalaking isang global citizen, ipinagmamalaking sabi ni Luis. Dahil sa'yo yan, Elena, sa aking 10 taon sa Pilipinas, naramdaman kong ganap na akong nanirahan dito. Tagumpay sa trabaho, masayang pamilya, makabuluhang mga gawaing panlipunan. Nakamit ko ang lahat ng aking pinangarap, ngunit ang buhay ay laging nagdadala ng mga bagong hamon at pagbabago. Isang araw, may isang mahalagang alok sa kumpanya. May plano silang magtayo ng isang branch sa Bucharest, Romania, at gusto nilang ako ang maging unang pangulo nito. Si Team Leader Elena ang pinakaangkop na tao para sa tungkuling ito, sabi ng CEO. Naiintindihan niya ang kultura at business environment ng parehong bansa. Ang alok na ito ay nangailangan ng isang malaking desisyon para sa akin at sa aking pamilya. Hindi naging madali ang iwanan ang matatag na buhay sa Pilipinas at bumalik sa Romania, lalo na't kailangan naming isaalang-alang ang edukasyon ni Sofia at ang karera ni Luis. Pagkatapos ng malalim na pag-uusap, nagpasya kaming pamilya na tanggapin ang hamon na ito. Sinabi ni Luis na handa siyang iwan ang kanyang trabaho at magsimula ng bago sa Romania at naisip naming magiging magandang pagkakataon din ito para kay Sofia na maranasan ang isang bagong kultura. Pumunta si Elena sa Pilipinas para sa akin, kaya ngayon ako naman ang pupunta sa Romania para kay Elena, sabi ni Luis. Ang kanyang pag-unawa at sakripisyo ay nagpainit sa aking puso. Bago umalis papuntang Bucharest, Romania, nagpaalam ako at nagpasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin, lalo na si Professor Santos, na naging isang mahalagang mentor sa aking buhay. Elena, ikaw ang pinakamatapang at pinakadesididong estudyante na nakilala ko, sabi ni Professor Santos. Inaasahan kong patuloy kang magiging tulay sa pagitan ng ating dalawang bansa sa Romania. Sa araw ng aming pag-alis sa NAIA, maraming kasamahan at kaibigan ang naghatid sa amin. Iba sa unang pagdating ko sa lugar na ito 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, umaalis ako na may hindi mabilang na ugnayan at alaala. Sumakay ako sa eroplano at pinagmasdan ang labas ng bintana. Ang Pilipinas ay naging pangalawa kong tahanan at mananatili itong ganoon magpakailanman. At ngayon babalik ako sa Romania, kung saan naroon ang aking mga ugat. At doon, ibabahagi ko ang kultura at mga halaga ng Pilipinas. Handa ka na ba? Tanong ni Luis. Oo, handa na akong magsimula ng bagong pakikipagsapalaran, ngumiti ako at sumagot. Nang dumating kami sa airport ng Bucharest, bumalot sa akin ang isang kakaibang damdamin. Pagkatapos ng 10 taong pamumuhay sa Pilipinas, ang pagbabalik sa aking bayan ay parang isang panaginip. Ang airport ay mas moderno na kaysa sa aking naaalala. At ang buong lungsod ay tila nagbago. Elena, dito? Kumakaway si Maria sa labasan ng airport. Ang aking kapatid,
na isa ng kolehiyala, ay mukhang mas mature na. Kasama rin si inay na naghihintay. Elena, sa wakas, nakauwi ka na. Mahigpit akong niyakap ni inay. At malugod din niyang tinanggap sina Luis at Sofia. Napakasaya ko na makita ang aking anak at apo ng personal. Magalang na bumati si Luis kay inay sa Filipino at sinabi ni Sofia sa Romanian, "Lola, masaya po akong makita kayo." Sa pagsasalita ni Sofia ng Romanian, napaluha si inay sa tuwa. Pauwi sa bahay, puno ng kuryosidad na pinagmamasdan ni Sofia ang labas ng bintana. "Mama, dito po ba kayo lumaki?" tanong niya. "Oo, Sofia. Noong kasing edad mo ako, dito ako sa mga kalyeng ito naglalakad," sagot ko. Bumuhos ang mga alaala ng nakaraan. Ngunit ngayon, hindi na masakit ang mga alaalang iyon. Sa halip, nagsilbi itong isang mahalagang landas na nagpapaalala sa akin kung gaano nakalayo ang aking narating. Ang unang linggo sa Bucharest ay isang panahon ng paninirahan at pag-adjust. Maraming dapat gawin. Tulad ng paghahanap ng opisina para sa pagtatayo ng kumpanya, paghahanap ng paaralan para kay Sofia, at pagtuklas ng mga posibilidad sa trabaho para kay Luis. Ibang-iba sa Pilipinas, sabi ni Luis. Pero mas maganda pala ang lungsod na ito kaysa sa inaasahan ko. Nakakagulat na mabilis na nag-adjust si Luis sa buhay sa Romania. Agad siyang nagsimulang mag-aral ng Romanian at nagpakita ng malaking interes sa lokal na pagkain at kultura, lalo siyang nahumaling sa arkitektura at kasaysayan ng Romania. At tuwing weekend, kasama niya ang pamilya sa pagbisita sa mga makasaysayang lugar. Mabilis ding nag-adjust si Sofia sa bagong kapaligiran. Pumasok siya sa isang international school kung saan ginagamit ang Ingles at Romanian at agad na nakahanap ng mga bagong kaibigan. Si Sofia, nasanay na sa dalawang kultura, ay natural na nakihalubilo sa isang multicultural na kapaligiran. "Mama, yung mga bata dito, nagtataka sila kapag sinabi kong galing ako sa Pilipinas. Nagpapaturo pa sila ng mga kantang Pilipino." Masayang kwento ni Sofia. Naging maayos din ang pagtatayo ng kumpanya. Umarkila kami ng isang modernong espasyo para sa opisina sa sentro ng Bucharest at nagsimulang kumuha ng mga lokal na empleyado. Lalo naming pinahalagahan ang mga taong marunong magsalita ng parehong Filipino at Romanian. Ang pagbubukas ng branch ay naging malaking usapin. Dumalo ang ambasador ng Pilipinas at ang ministro ng ekonomiya ng Romania at ilang media ang nag-cover. Isang babaeng negosyanteng Romanian-Filipino nagtayo ng branch ng kumpanyang Pilipino sa kanyang bayan. Ito ang naging headline sa mga pangunahing pahayagan. Si Elena Popescu ay isang simbolikong tao para sa kooperasyong pang-ekonomiya ng ating dalawang bansa, sabi ng ministro ng ekonomiya ng Romania sa kanyang talumpati. Ang kanyang kwento ay magbibigay ng malaking inspirasyon sa ating mga kabataan. Nang maging matatag ang operasyon ng branch, nagsimula rin akong magsagawa ng mga social contribution activities sa Romania, lalo na ang pagtatatag ng isang scholarship foundation para sa mga estudyanteng may mahirap na kalagayan sa pamilya. Bawat taon, 20 estudyante ang tinutulungan ng foundation na ito para sa kanilang matrikula sa universidad. At 2 sa kanila ay binibigyan din ng pagkakataong mag-aral sa Pilipinas. "Gusto ko ring abutin ang aking mga pangarap tulad ni Elena," sabi ng isang estudyante sa seremonya ng paggawad ng scholarship. "Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pag-asa." Natagpuan din ni Luis ang kanyang sariling landas sa Romania. Nagbukas siya ng isang Filipino language school at nagturo ng wika at kultura ng Pilipinas sa mga lokal at naging napakapopular ito, lalo na dahil sa impluwensya ng kulturang Pilipino. Maraming kabataan ang interesado sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ipinakilala ni Elena ang kulturang Romanian at ngayon, ako naman ang nagpapakilala ng kulturang Pilipino sa Romania. Natatawang sabi ni Luis. Ang ating pamilya ay isang buhay na halimbawa ng cultural exchange. 1 taon pagkatapos naming lumipat sa Bucharest, may isang masayang balita sa aming pamilya. Nagdadalang tao ako sa aming ikalawang anak. Sa pagkakataong ito, isang lalaki, at pinangalanan namin siyang Mihai.
isang pangalang Romanian, at Andres, isang pangalang Pilipino. Ngayon, mas kumpleto na ang ating pamilya, sabi ni Luis. Ang anak nating babae ay ipinanganak sa Pilipinas. At ang anak nating lalaki ay sa Romania, kaya balanse. Ang aking YouTube channel ay umunlad din sa isang bagong direksyon. Ngayon, gumagawa ako ng nilalaman sa temang ang pag-adjust ng isang pamilyang Pilipino sa Romania. Ibinahagi ko ang mga kwento tungkol sa pamumuhay ng isang Pilipinong asawa at mga anak na may halo-halong lahi sa Romania, kung paano malalampasan ang mga pagkakaiba sa kultura at ang magkakasundong pamumuhay ng dalawang kultura. Dahil sa channel mo, Elena, nawala ang mga maling akala ko tungkol sa Romania. Komento ng isang Pilipinong manonood. Isinasaalang-alang ko ang Romania bilang susunod kong destinasyon sa paglalakbay. Nang maging matatag ang aming buhay sa Romania, muli akong nakipag-ugnayan sa aking mga dating kaibigan, sina Carmen, Andrea, at Sofia. Lahat sila ay mayroon ng kanya-kanyang buhay. Si Carmen ay nagpapatakbo ng isang maliit na fashion boutique. Si Andrea ay isang ina ng 2 anak at nakatuon sa kanyang pamilya. At si Sofia ay nagtuturo ng Ingles sa universidad. Paminsan-minsan kaming nagkikita, nag-uusap tungkol sa nakaraan, at sinusuportahan ang kasalukuyang buhay ng isa't isa. Elena, ikaw ang nagbigay sa amin ng ibang pananaw sa mundo, sabi ni Sofia isang araw. Mula nang pumunta ka sa Pilipinas, nagsimula na rin akong mangarap ng mas malawak na mundo. Sa 2nd anibersaryo ng pagtatatag ng branch, nag-organisa kami ng isang Philippines-Romania Business Forum. Isang pagkakataon para magtipon ang mga negosyante mula sa parehong bansa at maghanap ng mga paraan para sa kooperasyon. At naging malaking tagumpay ito. Ilang mga kasunduan ang nilagdaan, at naging daan ito para sa pagtaas ng kalakalan sa pagitan ng 2 bansa. Kung hindi dahil kay President Elena, hindi namin matutuklasan ang kahalagahan ng merkado sa Romania. Sabi ng isang negosyanteng galing sa Pilipinas, ang kanyang pananaw ang nagbukas ng bagong merkado para sa amin. Sa personal na aspeto, naramdaman kong nabubuo na ang aking buhay. Ang 10 taon sa Pilipinas at ang bagong simula sa Romania, ang maranasan at mahalin ang parehong kultura at ang maging tulay sa pagitan ng mga ito ay nagbigay sa akin ng malaking kasiyahan. Noong 10 taong gulang si Sofia, kailangan niyang magsulat ng isang sanaysay sa paaralan sa temang ang bayani ng aking buhay. Nang basahin ko ang isinumite niyang sanaysay, hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Ang bayani ng aking buhay ay si Mama. Si Mama ay ipinanganak sa Romania at pumunta sa Pilipinas at nalampasan ang maraming hirap. Natuto siya ng bagong wika, nag-adjust sa bagong kultura, at nagtayo ng isang matagumpay na karera. At bumalik siya sa Romania para magtrabaho upang pag-ugnayin ang 2 bansa. Ang sanaysay ni Sofia ay nanalo ng Best Essay sa paaralan at tinawagan ako ng principal para batiin. Ang iyong kwento ay nagbibigay ng malaking inspirasyon sa aming mga estudyante. Maaari ka bang pumunta sa aming paaralan para magbigay ng panayam? At sa gayon, hindi lang sa paaralan ni Sofia, kundi sa iba't ibang institusyong pang-edukasyon ako nagbigay ng panayam. Ang pagbabahagi ng aking karanasan at pagbibigay ng lakas ng loob sa mga kabataan na hamunin ang kanilang mga pangarap ay isang malaking kagalakan para sa akin. Elena, nang marinig ko ang iyong kwento, nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Gusto ko ring mag-aral sa ibang bansa. Ngunit natatakot ako, sabi ng isang high school student pagkatapos ng isang panayam. Sa 3 taon ng pagtatatag ng branch, nakamit namin ang malaking tagumpay sa merkado ng Romania at pinalawak ang aming negosyo sa mga kalapit na bansa sa silangang Europa. Dahil sa tagumpay na ito, na-promote ako bilang Regional Director for Europe sa kumpanya at nagkaroon ng mas malaking responsibilidad. Ngunit higit pa sa panlabas na tagumpay na ito, ang mas mahalaga ay natagpuan namin ng aking pamilya ang paraan upang mamuhay ng magkakasundo sa pagitan ng 2 kultura. Ipinagdiriwang namin ang Pasko ng Pilipinas at ang Easter ng Romania at natural na isinama ang pagkain at tradisyon
ng parehong bansa sa aming pang-araw-araw na buhay, espesyal ang ating pamilya. Ito ang unang sinabi ni Mihay nang magsimula siyang magsalita. At totoo nga, espesyal ang aming pamilya at ang pagiging espesyal na iyon ang aming kalakasan. Isang gabi, habang umiinom ng kape sa terrace at pinagmamasdan ang tanawin ng Bucharest sa gabi, nagtanong si Luis, Elena, mayroon ka bang pinagsisisihan, tulad ng buhay sa Pilipinas o ang pagbabalik sa Romania? Nag-isip ako sandali at sumagot, wala. Bawat pagpili ang nagdala sa akin sa kinaroroonan ko ngayon at masaya ako sa sandaling ito. Ang mga natutunan ko sa Pilipinas at ang mga nararanasan ko sa Romania, lahat ay mahalagang bahagi ng aking buhay. Ngumiti si Luis at hinawakan ang aking kamay. Ang makilala ka ay ang pinakamagandang swerte sa aking buhay. Ikaw ay isang tunay na tulay na magandang nag-uugnay sa dalawang mundo. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, binalikan ko ang paglalakbay ng aking buhay. Mula sa isang mahirap na dalaga sa Romania na pumunta sa Pilipinas, nagtagumpay, at muling bumalik sa kanyang bayan upang maging tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Ang paglalakbay na iyon ay hindi naging madali, ngunit bawat hirap at hamon ay nagbigay sa akin ng mahahalagang aral. Ngayon, malinaw kong alam kung ano ang misyon ng aking buhay. Ito ay ang maging tulay sa pagitan ng mga kultura, sa pagitan ng mga tao, at lumikha ng isang mundo kung saan nagkakaunawaan at gumagalang ang isa't isa. At para sa misyong ito, hanggang ngayon, patuloy akong lumalampas sa mga hangganan. Ang aking kwento, na nagsimula sa isang maliit na bayan sa Romania, ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata. At naniniwala akong ang darating na paglalakbay ay magiging mas mayaman at mas makabuluhan. Sa pagmamahal sa dalawang bansa, ang Pilipinas at Romania, patuloy akong magiging tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo.